Magandang hapon sa inyo mga kaharden. Isang mapagpalang hapon ng Biyernes sa bawat isa. Naritong muli si Hardinerong Pastor Abelardo Guerrero na bumabati sa inyo na patuloy sana tayong biyayaan at pagpalain ng ating dakilang Diyos. Habang ito ay nais kong mag-share sa inyo ng isang video kung paano po gawin ang garden soil, particularly ang compost, upang sa kanon ay hindi natin to problemahin. Hindi na natin problema ang lupa na pagtataniman. Hindi na rin natin magiging problema sa natin itatapon yung mga nabasura natin na nabubulok. At hindi na rin natin problema yung pataba ng tanim na ating itatanim, no? Hindi natin usapin na ang kapital kung paano tayo makapagtanim ng gulay, sapagkat sa pamamagitan ng compost or decomposted na mga waste materials, lahat ng ito ay masasagot. At ang pinakamahalaga sa lahat, kakain tayo ng pagkaing ligtas sa anumang mga artificial farm inputs, dahil lahat po ng yan, kahit pa pinalampasan natin ang 15 days, may mga residue pa rin yan na makakapekto sa ating kalusugan. Kaya panoorin natin mga kaharden itong video na to upang tayo ay makapag-raise ng sarili nating garden soil na mataba, garden soil na kapakipakinabang at sagot sa problema natin sa pagtatapon ng basura natin na galing madalas sa kusina natin, mga nabubulok sa ating kapaligiran, at yung iba pang mga hindi na kanais-nais sa ating mga tahanan. So ito, panoorin natin, pag-aralan at atin ding isagawa. Magandang araw sa inyong mga agulay. Gusto niyo bang malaman kung paano gumawa ng epektibong garden soil na makakatulong para maging mataba at malusog ang mga tanim niyo sa container? Panoorin niyo lang ang video na ito mga agulay, at ituturo ko sa inyo kung anong klaseng lupa ang ginagamit ko sa aking mga tanim. Sa pagtatanim ng halaman sa container mga agulay, ay ang pinaka-importante ay ang klase ng lupa na gagamitin natin. Dahil ito kasi ang magiging pundasyon ng ating mga halaman para maging maganda at malusog ang mga ito. Dahil nasa container lang ang tanim natin mga agulay, ibig sabihin lang nito ay limited lang ang ginagalawan ng mga ugat ng ating mga halaman, kumpara sa pagtatanim direkta sa lupa na malayong nakakagalaw ang mga ugat nito. Kaya dapat ang gagamitin nating klase ng lupa sa ating container ay una, dapat ito ay buhaghag at well draining mga agulay para makagalaw ng maayos ang mga ugat na magre-resulta sa pagkakaroon nito ng maraming ugat at maiiwasan ang pagkabulok ng mga ugat o root rot. Pangalawa, ay may kakayahan itong mag-hold ng tubig at mga fertilizer na ibinibigay natin. Pangatlo, dapat ito ay kumpleto sa nutrients na kailangan ng ating mga halaman para makasigurado tayo na maging malusog at matataba ang mga tanim natin. Simulan na natin ang paggawa ng epektibong garden soil mga agulay. Unahin na natin mga agulay ang topsoil or surface soil. Ito ay ang ibabaw na parte ng lupa sa mga bakanting lote. Dito ko kinukuha ang lupa na hinahalo ko sa aking soil mixture. Sa pagkuha ng lupa mga agulay, ay huwag natin kalimutan gumamit ng gloves dahil di natin alam kung ano ang mga nakahalo sa lupa na maaaring makasugat sa ating mga kamay, tulad ng mga pako at mga bubog. Safety first tayo lagi mga agulay. Piliin lang po natin yung lupa na malambot at buhaghag. After ko po makakuha ng lupa, ay ginagamitan ko ito mga agulay ng bistay. Ito ang ginagamit ko sa pagbibistay mga agulay. Gawa lang po ito sa plastic screen at mga pira-pirasong kahoy. Makakabili kayo na itong plastic screen sa mga hardware mga agulay. Sinasuggest ko sa inyo mga agulay na gumawa kayo ng bistay
dahil malaki ang may tutulong nito sa inyong paghahalaman. Kaya natin binibista ito mga agulay ay para mapabuhagag natin ang lupa at mahiwalay ang mga bagay na hindi naman nakakatulong sa ating mga halaman. Ang halimbawa na dito mga agulay ay ang mga bato. Dahil di naman ito nakakatulong sa ating mga tanim at nagiging sanhi lang ito ng pagbigat ng lupa sa ating container. Siguro itatanong nyo mga agulay ay kung pwede ba ang purong lupa lang ang gagamitin natin. Pwede naman mga agulay. Ang problema lang ay hindi tayo makakasigurado na magiging maganda ang tubo ng mga halaman natin. Ang purong lupa kasi mga agulay ay kapag lagi nababasa ay nagiging malagkit ito at kapag naaarawan naman ay tumitigas. Pag malagkit at matigas ang lupa, hindi nakakagalaw ng maayos ang mga ugat ng tanim natin mga agulay na nagreresulta sa mabagal na paglaki o kaya ay pagkabansot. Pangalawa ay madali itong matuyo mga agulay dahil nakabilad sa arawan ang container natin. Ibig sabihin lang nun mga agulay ay umiinit ang lupa sa loob ng container natin na nagiging sanhi ng mabilis na pag-evaporate ng tubig sa ating lupa. Pangatlo ay hindi tayo nakakasigurado sa kalidad nito kung ito ba ay matabang lupa. Dahil ang lupang kinuha natin ay nasa open area mga agulay, ito ay nauulanan. Dahil sa pag-ulan mga agulay ay nababawasan ang nutrient content nito. Ito na po yung nabistay natin mga agulay. Kung mapapansin nyo ay naging buhagag na ang mga ito. At ito naman mga agulay, yung mga nasala nating mga bato. Dahil sa meron na tayong lupang gagamitin sa ating soil mixture mga agulay, ang isusunod naman natin ay ang tinatawag na soil amendments. Ang soil amendments mga agulay, ito ay yung mga bagay na nakakatulong para pagandahin ang soil structure ng ating lupa. Unahin na natin ang carbonized rice hull mga agulay. Gawa ito sa inuling na ipa ng palay. Ang carbonized rice hull ay isa sa napakahusay na pataba at soil conditioner sa ating lupa dahil naglalaman ito ng phosphorus, potassium, calcium, magnesium at mga micronutrients na mahalaga sa paglaki ng ating mga tanim. Ang carbonized rice hull mga agulay ay nakakatulong rin itong itaboy ang mga peste sa lupa tulad ng mga suso na kumakain ng mga dahon ng tanim natin dahil ito ay may silica na nakaka-irritate sa kanilang balat. Nakakatulong rin ito para dumami ang mga beneficial microorganism na tumutulong palakasin ang ating mga halaman. Ito naman mga agulay ang kokopit. Galing ito sa pinatuyong bunot ng niyog. Malaki ang naitutulong nito sa ating mga halaman mga agulay. Nakakatulong itong pagbuwagagin ang ating lupa. Pero ang pinaka-benepisyo talaga nito mga agulay ay ang kakayahan nito mag-hold ng tubig. Dahil ang kokopit mga agulay ay mataas ang water holding capacity nito na tumutulong rin para ma-retain ang moisture sa ating lupa lalo na pag sobra ang init ng panahon. Ito naman mga agulay ang compost fertilizer. Ito ay isang organic fertilizer para sa ating mga halamang gulay. Gawa ito sa mga binulok na tuyong damo o dahon, balat ng prutas at mga gulay. Itong compost mga gulay ay hindi dapat mawala sa ating soil mixture dahil ito ang tumutulong para maging mataba ang ating lupa na nagsisilbing pagkain ng ating mga halaman. Ang compost kasi mga gulay ay complete fertilizer ito para sa ating mga tanim. Merong itong macro at micronutrients na mahalaga sa overall growth ng ating mga halaman. Kabilang na dito ang nitrogen, potassium, phosphorus, calcium, magnesium, sulfur at marami pang iba. Mayaman din ang compost sa mga beneficial microbes mga gulay na tumutulong sa pagsusupply ng mga nutrients sa ating mga halaman. At pinagaganda nito ang soil structure ng ating lupa. Soil mixture ko mga agulay ay isang parte ng topsoil, isang parte ng carbonized rice hull, isang parte ng compost, at isang parte ng kokopit. Haluin lang natin to ng mabuti mga agulay. Ang suggest ko sa inyo mga agulay kapag gagawa kayo ng soil mixture ay pakonti-konti lang para mahalo natin ito ng mabuti. At para na rin makasiguro tayo na pare-parehas ang laman ng bawat container natin. Kung wala naman kayong compost mga agulay ay pwede po kayo gumamit ng vermicast o kaya ay mga animal manure tulad ng cow manure, goat manure, rabbit manure at chicken manure. Sa paggamit ng animal manure mga agulay ay siguraduhin nyo lang na tuyong-tuyo na ang mga ito bago ihalo sa ating soil mixture. Dahil kapag sariwa ang gagamitin natin mga agulay ay maaari itong makasunog ng mga ugat ng tanim natin dahil sa mataas ang nitrogen content ng mga ito. Ito na po yung soil mixture ko mga agulay.
Ang benepisyo ng ganitong klaseng lupa sa ating mga halaman ay una, dahil sa buwagag ito ay malayang nakakagalaw ang mga ugat ng tanim natin na nagre-resulta sa pagkakaroon ng maraming ugat. Tandaan mga agulay, kapag marami ang ugat, mas mabilis lumalaki ang mga halaman. Pangalawa, ito ay well draining. Madaling nakakapasok at nakakalabas ang tubig sa ating lupa mga agulay. Kaya kahit umulan man maghapon magdamag, ay hindi tayo mangangamba na maipunan ng tubig ang ibabaw ng container natin na nagiging dahilan ng pagkabulok ng mga ugat. Pangatlo ay kumpleto sa nutrients mga agulay, kaya makakasigurado tayo na magiging malulusog at mabilis lumaki ang mga tanim natin. Mas nagiging epektibo po itong soil mixture na ito mga agulay kapag ang gamit nating container ay may mga butas sa gilid. Ang purpose po kasi nito mga agulay ay for air pruning. Ang air pruning po kasi mga agulay ay nakakatulong para dumami ang mga ugat ng ating mga tanim. Pwede natin ito gamitin sa lahat ng klase ng halaman mga agulay. Sana po ay may natutunan kayo mga agulay. Maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video natin mga agulay. Happy gardening! Yan po mga garden, natutunan natin ang pagsasagawa ng compost materials, mga nabubulok na mga basura, mga hindi kanais-nais na para sa ating matiwasay na pamumuhay. So masasagot po nito yung problema natin, saan tayo magtatapon ng mga basurang hindi mga basurang nabubulok, no? At ganoon din masasagot na yung ating pagtataniman ng gulay, sapagkat ito pagka na-decompose ito, pwede natin gamitin yung mga empty containers, mga empty bottles, at iba pa na pwede nating i-recycle, pwede nating i-reuse, no? So kahit na wala tayong area, ay pwede nang masagot yung gulay na kailangan ng ating pamilya, lalo na't nagmamahal ang mga bilihin, no? Lalo na yung mga ingredients, mga kailangan natin sa pagluluto, nagmamahal, no? So kaunting lambing po, pag-subscribe po itong channel natin, like po natin yung ating video, at click po natin yung notification bell, at mag-leave tayo ng comment upang ating malaman yung inyong mga concerns. Masagot po natin yung kaya nating sagutin, at kakalakan din po ni Jardinerong Pastor Abelardo Guerrero na marinig ang inyong mga personal na karanasan tungkol sa pagtatanim ng gulay sa natural na kaparaan. Shout out po sa ating mga subscribers, sa ating mga followers, sa mga nanonood ng ating YouTube channel. Sana po ay patuloy nyo kong suportahan, sapagkat ito po ay para sa ating rural ministry and mission. So thank you very much for watching, and God bless everyone. Sana patuloy tayong makaranas ng pagpapala at biyaya ng Poong May Kapal.